Paano nga po daw i-config itong bagong EP na galing kay Nitis, no? So, ang kagandahan nito, kaya niya mag-handle up to 50 clients. Yung mga gamit kasi natin na EP dati, na ginamit natin sa piso Wi-Fi, pag umabot ng 20 clients, kahit 10, is nasasakal na, napakahina ng performance, no? So, yan yung panglaban ni Nitis, no? Ito yung bagong EP niya, N300 outdoor wireless EP. Up to 300 Mbps high-speed Wi-Fi, no? 50 plus wireless clients capacity, no? Yan yung kagandahan ng EP na to. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito i-config. So, unang gagawin nyo, i-power nilang. Saksakan nilang ng LAN cable papunta sa PoE. Tapos, papunta na yan sa PoE ng adapter dito. Ayan ang PoE. Tapos, yung katabi niya na LAN is para na yan sa internet para malagyan natin ng internet connection yung ating antenna. Kung gagawin natin na access point, no, pang outdoor EP ng piso Wi-Fi, no. So depende na yan sa inyo kung ano yung gagawin niyo dito, no. So ngayon pakita ko sa inyo kung paano siya i-config. So papasukin natin. Siyempre titingnan natin kung lalabas yung SSID niya na Nitis. Ayan. Nitis. Connect tayo diyan mga sir at ma'am. Tapos punta tayo sa Chrome. Ang default IP po nito is 192.168.1.1. Ayan. Ayan po. Tapos ito na po yung bubungat sa inyo. Click nilang yung start. Pagkatapos, dito na, pipili na kayo. PPPoE ba siya, DHCP or static, no? At dual access PPPoE. Di ba? Napakaganda na outdoor antenna kasi meron siyang PPPoE. Yung ibang mga outdoor EP, wala siyang PPPoE. Pero ito, mga boss, meron siyang PPPoE. Ayan, no? PPPoE. So, pipili natin, DHCP tayo, tapos click lang dito yung next, ayan, no? Click lang yung next. Ayan. Pagka-click nyo ng next, syempre, igagawa na kayo dito ng wireless SSID. Yung pangalan ng Wi-Fi nyo na madidetect ng mga cellphone, no? So, for example, lagay natin na sample. Ayan. Sample yung ilagay natin na SSID. Ayan. Then, gagawa tayo syempre ng password muna. Password ng wireless natin. Wireless SSID, no? So, ilagay natin dito, password. For example, admin 1, 2, 3. Yan yung ilagay natin, ha. Ulitin natin, admin 1, 2, 3. Ayan. So, dito, kita nyo, naka-check po yan. So, pwede po natin ipareho yung password ng ating wireless SSID at saka yung sa admin niya. Admin password. Pwede po. Pero pag yan-check po natin yan, syempre, gagawa tayo ng separate password ng ating admin. Pwede rin yon. Depende na sa inyo. So ngayon, i-save natin. Click natin dito sa baba, save. Ayan. Tapos confirm lang natin. At maglo-load na po yan. Maglo-loading na po yan. Hintayin lang natin na matapos. Tapos mapapansinin dito. Wait, hindi pa. Wait, save natin ulit, ha. Wait natin. Ayun. Ayun, no? Please wait while saving, no? The parameters. So ngayon, mawawala na yung pangalan niya na Nitis. Yung una na yan, mapapalitan niya ng sample, no? Hintayin lang natin kasi naglo-load pa yon. Ayun, nawala na. So, yun, no? So, hintayin lang natin na mapalitan niya ng pangalan na sample. Wait lang, ha? Hintayin lang natin. So, nag-save na po yan, mga sir at ma'am. Ayun, no? Your Wi-Fi settings succeeded. You can surf the internet freely, no? Wi-Fi name sample. So, mangyayari dyan, yung Nitis kanina, mawawala na yon. Ito na yung papalit sample. So di ba yung nilagay natin ng password admin 1, 2, 3. So connect tayo, ha. Connect tayo sa Wi-Fi natin na ginawa ng pangalan sample. Tapos yung password is admin 1, 2, 3. So yung admin din yan is, di ba, ni-check natin yon. Pareho lang dapat yung password, no? So yun yung pinili natin. So mangyayari dito sa admin is admin 1, 2, 3 din yung password. Pareho lang sila kasi chinik ko kanina. So, admin 1, 2, 3. Login tayo. So, ngayon, pakita ko sa inyo mga boss, no? Pakita ko sa inyo, ha? Ito na. Ito na yung dashboard niya. Mamumonitor niya na kung ilang clients niya nakakonect. Tulad yan. Connected clients, 1 device online. Tapos, dito naman, VLAN. Napakadali lang yung pag-config ng VLAN nito kasi pag-click niyo ng VLAN, i-activate nilang VLAN, maglalagay na kayo ng VLAN ID. Kung ano yung gamit nyo na VLAN ID, di ba? Napakaganda, napakadali lang na VLAN niya. Tapos dito naman sa wireless settings, ang gagawin natin dito, yung security, tanggalan natin ng password.
kung gagamitin natin ng Peace Wi-Fi. Ayan, not encrypted, tapos save. Yun lang yung gagawin natin dito. Dito naman tayo, back tayo. Dito pala, dito tayo ha. Ang kagandahan nito, itong bagong IP natin, is-supported siya kay BWiFi. Ayan o, BWiFi app. No? So, gagawin nilang, for example, di ba, dito tayo. Ayan o, BWi app. Pwede nyo ma-remote. No? You can remotely manage your IP through the BWiFi application. Magda-download lang kayo ng application na BWiFi, tapos mariremote nyo na yung IP nyo. Kahit nasa malayo, kahit nasa Luzon kayo, tapos yung IP nyo nasa Mindanao, pwede nyo siya ma-remote gamit yung application. Pwede nyo palitan ng pangalan kahit nasa malayo kayo, pwede kayo mag-remove ng clients, depende na sa inyo, no? Pwede nyo palitan ng VLAN, depende na yun sa inyo. Yan yung kagandahan ng ating IP, supported siya ng BWiFi. Tapos, yun lang mga boss, napakadali lang, ito yung dashboard niya. Dito tayo sa LAN, di ba? So, common lang yan, no? Magpapalit lang kayo ng IP kung gusto niyo palitan, no? Start IP at saka end IP. Yan lang yung pag-config sa ating outdoor IP na galing kay Nitis, N300 Outdoor Wireless IP. Bagong-bago. Nabili ko to kay Sir Cubis dito sa Dumaguete, no? So, kung gusto niyo bumili ng ganito, mag-comment kayo dyan sa baba para ma-coordinate natin si Sir Cubis.